217, awitin na awitin. Awitin, awitin, awitin. Kalwalhati ang walang hambing ng Diyos na buhay natin. Tatlong personang magiliwin, puri't luwalhatiin. Siyang lubhang mairugin, puri't sambahin. Paglingkurang lahat natin, buong buhay. Amen. Puri't sambahin natin, purihin, ibigin, purihin, sambahin natin, buong buhay. Amen. Tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa umagang ito. Muli kami nagkasama-sama upang purihin ka, pasalamatan sa mga mabubuti mong gawa. Salamat Panginoon sa buong isang linggo na puno ng pagpapala na nagmumula sa inyo. Salamat sa kaligtasan na araw-araw namin natatanggap. Patawarin niyo po kami, Ama, sa amin nagawang mga kasalanan. Sinasadya man o hindi, humihingi po kami ng kapatawaran. Inalalapit namin sa iyo, Panginoon, ang aming pananambahan. Kayo nawa siyang pumatnubay, kayo nawa ang siyang manguna sa bawat isa. Maging ang inyong anak na inyong gagamitin sa pagdala ng inyong mabuting salita, naway maging kalakasan at aming tumagamit sa aming pang-araw-araw na buhay. Inilalapit din namin sa iyo, Panginoon, ang mga prayer and worship team. Kayo siya nawa ang mabigay ng kalakasan sa mga talento na ipinagkaloob niyo sa kanila. Inalapit din namin sa inyo, Panginoon, ay mga kapatiran na wala pa dito, kayo, Panginoon, siyang pumatnubay. Maging ang kapatiran namin na nasa kawilang bahay, na gumaganap nilang po sa online, patuloy niyo po silang pagpalain. Inilapit namin sa inyo ang lahat ng ito na ipagpurit pasalamat sa tanging pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Si Jesus ang masdan mo, kahangang totoo. Ang mundong akit ay maglalaho sa kalwalhati kayang anyo. Mga awit ng pagpupuri po, pangunahan po tayo ng prayer and worship team. Yan, good morning po sa ating lahat. Yun. So marami pong nangyayari sa ating lipunan at sa ating bansa. No, kakatapos lang po ng bagyo, pero sabi po doon sa awit, dumaan man po tayo sa ilog, sa apoy, hindi po tayo masusut, hindi po tayo malulunod, at hindi po dapat tayo mangamba dahil kasama po natin ang Panginoon. Man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog. Di mangangamba, di mangangamba, di matatakot. Panatag ang aking kalooban. May katiyakan sa ating puso na kailanman ay di mo iiwan. Sabi po sa gitna ng bagyo, ng bagyo ay naalalaman ko. Ano pong alam natin? Kublihan ko ikaw.
kublihan ko ikaw, kublihan ko ikaw. Ang tangi kong sandigan at kapayapaan, kublihan ko ikaw, kublihan ko ikaw. Pagtitiwala ko ay nasa iyo, pagkat kublihan. Sabihin po natin, di mangangamba, di matatakot. Di mangangamba, di matatakot, panatag ang ating kalooban. May katiyakan sa ating puso na kailanman ay di mo iiwan. Sabi po doon sa gitna ng bagyo, ano pong alam natin ay nalalaman ko, kublihan ko ikaw, kublihan ko ikaw, kublihan ko ikaw. Ang tangi kong sandigan at kapayapaan, kublihan ko ikaw, kublihan ko ikaw. Pagtitiwala ko ay nasa iyo, pagkat kublihan ko. Sabi ko, ang kailangan po natin ibabad sa Panginoon. Ang kailangan lang ibabad sa presensya mo, babad sa iyong salita, tulad ng isang usa na laging uhaw sa iyo. Sabi ko saan, kay sarap-sarap damhin, Panginoon. Kay sarap-sarap pa rin sa'yo, O Panginoon. Ang mga pagpapala mo ay lubos-lubos. Minsan ang ating kaaway, pilit natin natangay ang damdamin. At sa ating pagpupuri, ako'y lubos na nagtagumpay. Ang kailangan lang ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, tulad ng isang usa na laging uhaw sa iyo. Minsan ba po sabihin natin, kay sarap-sarap, kay sarap-sarap pa rin sa iyo, O Panginoon. Ang mga pagpapala mo ay lubos-lubos. Minsan ang ating kaaway, pilit natin natangay ang damdamin. At sa ating pagpupuri, ako'y lubos na nagtagumpay. Ang kailangan lang ay ibabad, ang kailangan lang ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, tulad ng isang usa na laging uhaw. Misa pa po, ang kailangan natin na ibabad, ang kailangan lang ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, tulad ng isang usa na laging uhaw sa iyo, na laging uhaw sa iyo, na laging uhaw sa iyo. Tunay po yan, napakasarap umawit sa Panginoon. Ngayon naman po ay isipin po natin, nakaharap po natin ang Lord at sinasabi po natin sa Kanya na mamuhay po siya sa ating puso at ating isipan. Ang puso ko'y dinudulog sa iyo. Puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, Panginoon. Nagpapakumbaba, nagsusumamo. Paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makanina.
po, ang puso ko'y dinudulog. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makanigan, sa'yo ay pumis. Loobin mo, Panginoon, ang aming puso. Ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Minsan pa po, awitin natin, Lord. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makanigan, sa'yo ay pumisan. Loobin mo, Panginoon, loobin mo. Ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Awitin po natin, narito kami. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin kaligtaran ng iyong mukha. Sumasamo sa iyong pagkilos at sa himig na hain. At sa himig na hain, tanging dalangin. Sabihin po natin, katagpuin po tayo ng Panginoon. Iparanas mo, Panginoon Lord. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Hanggat ang aming kaluluwa mapuspos ng lubusan. At sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong Minsan pa po, awitin po natin, narito kami para sumamba sa Panginoon. Narito kami, nagpapakumbaba. Yes, Jesus. Sumasamba sa isang Diyos. Isipin po natin, nakaharap po natin ang Panginoon. Hinahanap namin kaligtaran ng iyong mukha. Sumasamo sa iyong pagkilos at sa himig na hain, tanging dalangin. Kami kata
Iparanas mo, Panginoon, sa amin lahat. Iparanas mo ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo, Panginoon. Ipamalas mo ang iyong kalwalhatian. Hanggat ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong Panginoon, maraming salamat po sa mga awitin na binigay po ninyo sa amin. Panginoon, nawa ay umabot po ito sa inyo. At Panginoon, nawa po ay i-focus niyo po ang aming isipan. Hindi po namin nawa maisip ang lahat ng nangyayari sa aming mga struggle, Panginoon. Bagkus, Panginoon, i-focus niyo kami sa mensahe na ibibigay niyo sa amin, Lord. Lord, nandito po kami para sumamba sa inyo, Panginoon, at hindi po para kung saan man, Panginoon. Lord, sa iyo po namin tinataas ang lahat ng papurit po sa salamat. In Jesus' name, Amen. Pagbasa po ng text ng batayan na ating tagapagsalita. Hello. Ang mga talata pong ating pagbubulay-bulayan sa umagang ito, tekstong batayan, ay matatagpuan po sa aklat ng Mateo, chapter 9, verse 35. Matthew chapter 9, verse 35. Nilibot ni Jesus ang lahat ng mga bayan at nayon doon. Nagtuturo siya sa kanilang mga sinagoga at ipinangaral ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y litong-lito at hindi alam ang gagawin, parang mga tupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, napakaraming aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ang aanihin na magpadala ng mga mag-aani. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita na ating pagbubulay-bulayan. O kasulatang banal, galing sa kalangitan, sa iyo'y nalulula, katotohanang tunay, aral mo'y kaligtasan, naming makasalanan. Dalangin pastoral, ang lahat po na may nais panalangin ay inaanyahan po sa dakong harapan, pangunahan po ng ating Pastor Lino. Sige po, lahat ng may kahilingan sa ating Panginoon. Lumapit po kayo sa harapan at iparamdam natin sa Diyos yung kagustuhan nating dinggin niya yung ating mga dalangin. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, salamat po sa magandang panahon pagkatapos ng ilang linggong mga bagyo. Hindi lamang bagyong nagbibigay ulan, kundi bagyo ng buhay. Kasama na po ang nararanasan ng aming bansa sa napakalawak na korupsyon na patuloy na nagpapahirap sa mga anak mo. Hindi po kami exempted dito. Narito po yung mga anak at lumalapit
ipinapaabot sa iyo ang kahilingan ng kanilang mga puso para sa pamilya, para sa mahal sa buhay. Marami po sa kanila ang dumadaan sa matinding pagsubok ng buhay. Salamat sa mga mensahe ng awit. Kailangan lang namin ay babad sa presensya mo. Ang kailangan lang namin ay yung paniniwalang hindi mo kami pababayaan. May mga panahong kailangang maranasan namin ang mga pagsubok. Naway maintindihan ng naming lahat na may mga panahong ang pagsubok ay inaalaw mo upang matuto kami, upang tumatag kami sa aming pananampalataya, upang yung mga mali namin naging desisyon ay matutunan namin at hindi na namin ulitin. Panginoon, naniniwala po kaming sa kabila ng mga bagyo ng buhay, ang biyaya mo'y sapat upang ang mga anak mo, lalo na ang mga anak mong naririto sa harapan na may hinihiling sa iyo, ay iyong kakalingain. Tunay nga pong ramdam naming mga manggagawa, aming mga leader, yung pinagdadaanan nila. At bilang mga lingkod mo, gamitin mo po kami upang ipaabot sa kanila ang iyong pinasasabi ng kailangan lang nila'y yung matatag na pananampalataya at malalagpasan nilang lahat ang mga pagsubok sa buhay na meron sila ngayon. Meron pong mga kapatid kaming nasa banig ng karamdaman, may mga karamdaman. Naniniwala po kaming hindi ka lang namin Diyos na tagapagligtas, kundi dakilang manggagamot. Ang amin pong talatang binasa kanina ay nagsasabing ikaw ay nagpagaling ng mga may sakit at tinugon mo ang mga dalangin nila. Ikaw ay Diyos na hindi nagbabago. Ang sabi sa talata, Jesus is the same yesterday, today, and tomorrow. Hindi ka nagbabago. Kung ikaw ay nagpapagaling noon, magpapagaling ka rin ngayon at magpapagaling ka sa hinaharap. May mga kapatid kaming dahilan sa kanilang mga edad ng senior citizen, natural po yung ang aming lupang katawan ay humihina, subalit patuloy naman kaming humihingi ng patuloy namang kalakasan upang ang nararamdamang ito'y makayanan namin at pagdasapit ng mga linggong kami mananambahan, ang lakas na iyong binibigay ay sapat upang makarating kami, marinig ang iyong mga salita na patuloy nagiging pagkain ng aming kaluluwa. Dalangin namin, Panginoon, ang aming pastor na ngayon ay speaker somewhere in Nueva Ecija. Ingatan mo po siya at meron po kaming gawain mamayang hapon ng mga kalalakihan. Naway patuloy mo kaming gabayan. Ganon din, nagpapasalamat kami sa gawain ng mga senior citizen kahapon. Bagaman may kasungitan ang panahon, naging masaya ito at naging kalakasan para sa lahat. Samahan mo po kami sa umagang ito, Panginoon. Bigay mo po ang iyong assurance sa lahat na ikaw ay tumutugon sa aming mga panalangin. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Umayo kayong taglay ang pangako ng Diyos na siya ay tumutugon. Pakinggan po natin mga kabalitaan at pasalamat mula po sa ating Pangulo ng programa. Magandang umaga po sa ating lahat at maligayang araw po ng paglilingkod. So para po sa ating mga gawain, ang pag-aaral po ng Biblia, ang regular Bible studies ng bawat kapisanan, ito po ay nagpapatuloy. Nawa po ay madaluhan po nating lahat ang mga pag-aaral na ito ng Biblia.
Sa darating pong Miyerkules, ang ating pong midweek service, ganap po na 7:30 ng gabi, tayo po ay magkita-kita. Last Wednesday po, ang bilang po ng mga dumalo ay 64. Yan po, purihin po ang Panginoon. Ayan, baka kayo po yung pupuno para maging 70. Yun po yung target natin. Tayo po ay magkaroon ng attendance ng 70. Minimum of 70 sa ating panggitnang pananambahan at panalanginan. Sa darating pong linggo ay buwan na po ng October. Kaya po ang ating po mga ushers sa buong buwan ay ang mga Predikador Lina, Predikador Ernie, at Predikador Eric. Ayan, dinagdagan po natin yung ating mga usher kasi po medyo malawak po yung ating church para po dyan sa gawing kanan ko ay merong mga mag-a-assist din na predikador. Tapos dito sa gawing harapan. Ang ating pong speaker muling magbabalik, ang Reverend Benji A. Bringula, ang patnugot, ang kapatid Odelrico Guillermo, mga tagalikom, kapatid na Jess Madrid at kapatid na Richard Gallego, para po sa ating mga acolyte, ang kapatid na Yael at ang kapatid na Nicole. Ito po ay linggo ng kapisan ng kalalakihan at pagdaraos din po ng ating banal na hapunan. Para po sa ating mga kasuotan, kung meron po tayong puti, tayo po yung magsuot ng puti. Ayan. Parang nung birthday ni Kuya Edwin, ang gaganda po natin, puro tayo nakaputi. Para po sa ating mga gaganap sa buong buwan ng Oktubre, ayan po, mamaya po ay inaanyayahan ko ang mga patnugot sa linggo ng kalalakihan, ang kapatid na Odelrico Guillermo, sa linggo ng kababaihan, ang kapatid na Mary Grace Policarpio, sa linggo ng kabataan, ang kapatid na Joanna May Feliciano, at sa linggo po ng YA, ang kapatid na Abigail Timesa. Bago po mag-Sunday School, yung konting break, tayo po ay magkita-kita saglit doon sa harapan. Ibibigay ko po ang liturhiya at ilang mga paalala din po. Nagpapatuloy po ang ating mga natitira pang gawain sa buwan ng September. Ayan po ang PMK Training Worship 102. Ang birthday bash mamaya po ng kalalakihan. Ang 4K program po ng misyon. Mamaya po sa huling bahagi po ng mensahe na dadali ng ating diakonisa ay siya po ang magbibigay po ng detalye para dito. Ang Youth Fellowship Series 2. Para po sa buwan ng October, sa October 5 po, ay daraos po ang board meeting pagkatapos po ng Sunday School. Para po sa bumubuo ng lupong pamunuan, dito na po tayo magla-lunch. Pakihanda po ang inyong mga plano. Pakilagay po dun sa template na binigay po ng ating secretary. PMK Dancers Training, October 11, 18, and 25. Youth Fellowship Series 3. Series 3 na sila. On October 12, District Grand Fellowship ng YA on October 12. October 11 po, gaganapin po ang Everybody's Birthday Fellowship ng Kababaihan, ang Workers Appreciation Sunday, October 18, Mission in Action, October 18, Shine Online. Ito po ay isiningit po ng lupon sa programa na isang gawain para po upskilling po ng ating tech team. Kasama po dito ang mga song leader ng PMK dahil sila po yung gumagawa ng PPTs. So dito po sa Shine Online na to, seminar workshop po, hindi lang po to isang araw, may continuation pa po ito. Meron na po tayo mga kinausap para dito. So we will be dealing with live streaming, video editing, as well as the preparation of PPT. Dahil po sinisikap natin na mas maging maganda at mas maging maayos po ang ating pong mga ginagawa upang higit pong maparangalan ng ating Panginoon. So, ang inaanyayahan po natin dito, yung ilang mga kapatid na nakausap ko na, pati po ang mga PMK song leaders dahil sila po ay gumagawa ng PPTs. October 5, 9, 12, and 25, ang Children's Catechism. October 23 and 24, IDJ Small Group Camp. So mamaya na po magsisimula ang ating pong
Katikismo para sa mga bata na may edad 9 hanggang 12. Ito po ay 1:45 to 2:45. At ito po ay matatapos on December 7. Ito po yung kanilang graduation. Mamaya rin po ang birthday bash ng mga kalalakihan. Iyan po, nandiyan po yung mga pangalan ng magpapakain. Happy birthday po. Ang biyaheng Baguio po ng ating mga YA and youth na mga nagtatrabaho na ay gaganapin po on November 12 to 15. November 12 to 15. So patuloy po, November 13 to 15. Patuloy po nating isama ito sa ating pong dalangin, ang katagumpayan po ng gawaing ito. Happy birthday po sa ating mga kapatid, September 28. Ngayon po, ang kapatid na Joshua Manaloto. Ngayon din po, ang kapatid na Jessica Marie Gavenya. Ngayon din po, kapatid na Zina Emmanuel Dotolio. Ngayon din po, kapatid na Aba Miguel Kagiwa. On September 29, Ray Andrew Espiritu na nasa Canada. September 20, Paul Jorid Semeniano. September 30, kapatid na Ray Andre Espiritu na nasa Canada din. October 2, kapatid na Paulo Feliciano. October 3, kapatid na Edlin Mendoza. At October 3, ang kapatid na Donna Valera. Happy birthday po. Magandang umaga po sa ating lahat. Makarinig po tayo ng awit na mula po sa kapisanan ng Young Adult.
Salamat po sa YA. Pasensya na po mga puyat po sila eh. Ngayon po ay handa po natin ating mga sarili. Panatilihin po natin ang katahimikan para po pakinggan ang mensahe ng buhay at katotohanan na dadalhin po ng isa po sa ating maganda rin pong diakonisa, Jack Veronica de Mesa. Salamat po. Muli ko pong babasahin ang ating batayang teksto sa umagang ito bago po ako magsimula. Kaya, ko alam kung magagamit ko tong, yan. Tama po ba? Slide. Yan. Mula po sa aklat ng Mateo, chapter 9, verse 35 to 38. Ganito po ang sinasabi. Verse 35, nilibot ni Jesus ang lahat ng mga bayan at nayon doon, nagtuturo siya sa kanilang mga sinagoga at ipinapangaral ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Sa verse 36, nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila ay litong-lito. At hindi alam ang gagawin, parang mga tupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, napakaraming aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magpadala ng mga mag-aani. Tayo po'y sandaling manalangin. Panginoon naming Diyos, na lubhang makapangyarihang sa lahat, sa umagang ito, Panginoon, samahan niyo po kami sa aming pag-aaral, pagbubulay-bulay ng iyong magsalita. Nawa, Panginoon, ay isugo niyo po, Panginoon, sa aming kalagitnaan ang kapuspusan ng inyong banal na Espiritu pang kami gabayan sa aming pag-aaral. Mangusap po kayo sa bawat isa sa amin, magturo po kayo, magtuwid po kayo at maghari po kayo sa aming mga puso. Kayo, ang lahat ng ito ay aming ibinabalik sa iyo ng may pinakamataas na pagpupurit at pagpapasalamat sa makapangyarihang pangalan na aming Panginoong Jesus. Amen. Yan po. Ang pamagat po ng ating talatang pagbubulay-bulayan ay galing na po sa mismong talata. Sagana ang aanihin, kakaunti ang tagapag-ani. The harvest is plentiful, but the workers are few. Bakit nga ba kukunti yung mag-aani? Magandang umaga po sa ating lahat. Nakalimutan ko pong bumati. Ayan. So, siguro iba nalulungkot, wala pa si Pastor Benji, namimiss na natin siya. Pero ang good news, babalik na po siya next Sunday. Ayan. Kaya magpakasaya na po tayo. Salamat din po sa mga nanalangin sa amin ni Pastor dahil pati po ako ay nahawa sa kanyang sakit. Kaya medyo naisipon-sipon pa po ako. Pero purihin po ang Panginoon at ako'y nakatayo na sa inyong harapan. Yan po. Sa dami po ng hamon natin sa buhay, lalo po ngayong panahon, di po ba? Nakakadiskaril yata, no? Pag manood ka na ng TV, nagsasawa na po ako manood sa YouTube. Si Pastor din po, parang tuwing bubuksan yung kanyang yung TV, parang nag-high blood na eh. Sabi ko, nadadala ka lamang, huwag ka na manood. At ang tendency po, parang madiskaril ka na, yung bang mawala ka na sa issue. Parang nawawala na po tayo sa ating purpose ng ating buhay, lalo na sa mga ginagawa natin. O parang nawawala na tayo ng alignment sa misyon na dapat nating tahakin sa ating buhay. Sabi po ng isang kilalang senior pastor ng Mega Church, sabi niya, tandaan po natin, ang pinakamalaking trahedya raw po ng ating buhay ay hindi po yung kamatayan. No, talaga, hindi kamatayan. Kundi yun daw pong isang buhay na may maling purpose. O baka naman yung kawalan ng katuturan o walang kabuluhang naging layunin mo sa iyong buhay. Sabi po sa ating slide dito, yan, sa aking research. Ayan, sabi po ni Stephen Covey, isa po yan sa pinaka-paborito kong management tutor nung ako nagtatrabaho, ay inatinan ko yung kanyang 7 habits of highly effective person. Pero sinabi niya sa ating paksa, if the ladder is not leaning against the right wall, every step we take just get us to the wrong place. So kapag daw po yung hagdanan ay hindi nakasandal yung ating aakyatan,
mangyayari, mamamali lang po yung ating pupuntahan o aakyatan, sabi niya. Isang napakagandang ilustrasyon po ito na bawat hakbang na gagawin natin kapag hindi nakasandal yung hagdanan na yan sa tamang pader, mabilis lang tayo mapupunta sa maling lugar. Ngayon po mga kapatid, kung hindi pa natin alam ang layunin ng Diyos para sa ating buhay, mawawalan lang po ito ng kabuluhan. Mamumuhay lang po tayo ng malungkot at minsan miserable pa sa ating buhay. So marami po sa atin may mga layunin na at may misyon sa ating buhay. Para po sa ilan sa atin, malamang gusto natin na kumita tayo ng malaking pera, ay wala naman hong masama doon. Gusto natin maging sikat, wala naman din hong mali doon. Lalo na sa Facebook, di po ba? At higit sa lahat, gusto nating maging masaya, lalong wala hong mali doon. Pero hindi po yun pinaka-ultimate mission ng ating buhay. Iba po ang pangunahing mission ng Panginoon sa ating mga buhay. Isa ho uling quotation. Alam niyo naman, pag ako ang nakatayo rito, marami akong quotation. Pero dalawa lang po. Si Mark Twain, ayan. Si Mark Twain po, ayaw na. Ayaw na niya. Ayan. Si Mark Twain po, isa pong kilalang author ng mga literature. Yan, nung kabataan ko ay madalas kami pinababasa ng teacher ko na mga aralin niya, si Mark Twain. Sabi niya rito, nagbigay siya ng quotation about the day of birth and finding purpose. Sabi niya, the two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why. Dalawa lang daw po yung mahalagang araw ng ating kapanganakan at yung araw na bakit ba tayo isinilang? Ano bang ginagawa ko rito sa mundong ito? Ano ba existence ko? Bakit nga ba ako sinilang, diba? Kasi wala naman talagang aksidente na tayo isinilang. Doon nga po sa libro ni Rick Warren, The Purpose-Driven Life, sabi niya, what I am living for. Parang ganun, diba? Kanta pala ni Eddie Peregrino, what I am living for. Ayan. So, si Apostol Pablo man din po ay nagturo na kailangan nating ipamuhay ang isang buhay na kasiya-siya sa Panginoon. Ito po ang dapat nating maging mithiin. At maging layunin ng ating buhay na makatatagpuan po sa 2 Korinto, chapter 5, verse 9 to 10. Wala po na dyan po. Ayan. Sabi po dyan, kaya naman ang pinakananais namin ay maging kalugod-lugod sa Kanya, maging nasa katawang lupa o maging nasa piling na Niya, sapagkat ang lahat tayo'y haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawang mabuti o masama nang tayo'y nabubuhay pa sa katawang ito. So, ang ating pong mission sa buhay ay talaga pong mamuhay na isang buhay na nakalulugod sa ating Panginoong Diyos. At para mapasaya natin ang ating Diyos, dapat po alam natin kung ano ang gusto niyang gawin natin. Hindi po yung kung ano ang gusto nating gawin. Dapat nating yakapin ang kanyang misyon para sa ating mga buhay. Ang tanong, alam po ba natin ano yung misyon na pinagagawa niya sa atin? Kasi kung tatanungin po natin ang ating mga sarili, nagawa na po ba natin ang layunin para sa ating buhay? Diba? Tandaan po natin, sabi rin sa talata ay pagdating ng panahon, kung tayo ay nasa kabilang buhay, haharap po tayo sa Kanya. Dapat masagot po natin. Diba ba? Kung nagawa natin yung misyon na pinagagawa sa atin ng ating Panginoon Diyos sa ating buhay. Kung si Jesus ay ating Panginoon, kailangan nating tumugon sa Kanyang misyon para sa ating buhay. Ano ang misyon ng Diyos sa ating buhay? So, kung wala po tayong pakialam sa misyon ng Diyos para sa ating buhay, marahil, hindi po ang Panginoong Jesus ang ating Panginoon. O baka naman ang problema ay hindi pa tayo nagpapasakop sa Kanyang pagiging Panginoon ng ating mga buhay. Sabi rin po sa Gawa, chapter 20, verse 24, ganito po ang sinasabi. Ang sabi ni po ni Apostol Paz, subalit walang halaga sa akin ang aking buhay, magawa ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawaing tinanggap ko mula sa Panginoong Jesus.
ang pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos para sa tao. Para po kay Apostol Pablo, malinaw po yung kanyang mission sa buhay. So hindi ko na isinasaalang-alang aking buhay, sabi niya, sa maraming bagay. Ang daming narating ng ating Apostol Pablo, pero para sa kanya lahat, puro marunuming basahan lang yun. Dahil ang mahalaga sa kanya, nung tinawag siya dun sa daan ng Damascus, yung pinagagawa sa kanya, yung mission na pinagagawa sa kanya ng ating Panginoong Hesus. So, makita po natin naunawaan po ni Apostol Pablo kung ano ang layunin niya sa kanyang buhay. Ang buhay ay pagkakaroon ng kahanga-hangang relasyon sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Dahil tinubos niya tayo, iniligtas niya tayo, at binigyan niya tayo ng misyon. Yun, yung pinaka-importante. At ang misyon na iyon, kapag natupad mo ito po ang maghahatid sa atin ng napakalaking gantimpala at napakalaking kagalakan barang araw. Mamaya tatalakan natin yan kung ano yung gantimpalang yun. Samantala, ngayon, kailangan po nating malaman kung ano yung misyon na pinagagawa ng ating Panginoon sa ating buhay. Maaari po ba natin tanungin yung ating mga katabi kung ano ang misyon niya sa kanyang buhay? Yan. Ano nga ba? Mukhang mahirap din sagutin. Well, kung sakaling nakalimutan na niya o talaga hindi niya alam, di ba? Ipinaalala po ng mensaheng ito sa atin at ilalatag po natin yung pundasyon batay po sa mensahe ng salita na ating pagbubulay-bulayan upang mahalagang malaman po natin ang ating misyon ng ating Panginoong Hesus sa ating mga buhay. So, tingnan po natin ang Mateo chapter 28 na lagi nang sinasambit ni Pastor Benji, lagi niyang inuulit-ulit. Sabi niya, yun the principle of repetition para lagi nating maalala. Kaya kailangan paulit-ulit. Kahit sa mga bata, diba? The principle of repetition. Ulit-ulitin para hindi makalimutan, para maalaala. Sabi niya, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinagay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Gaano po kalaki yung ibinigay? Lahat na. Hindi ko konti, hindi gaano lang, lahat. Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan nyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan nyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama nyo hanggang sa katapusan ng mundo. So may pangako naman niya. So paulit-ulit po yan na pinapaalala sa atin. Kasi nandyan po yung punto de vista ng misyong pinagagawa sa atin ng ating Panginoon. Yan. Kaya sinasabi sa atin ni Jesus na siya, sa sinabi niya, lahat daw ng otoridad. So ibig sabihin, siya ang commander-in-chief natin. Tama po ba? Na kapag humarap po tayo sa Diyos sa takdang araw, kailangan masagot natin. Ano ba? Natupad na muna ba yung pinagagawa ko sa iyo? Lahat po tayo, sabi nga, laging sinasabi ni Pastor, mananagot po tayo sa ating Panginoong Diyos. Kaya dapat nating malaman kung ano ang ating misyon para sa ito ay atin ang pagsikapang maisakatuparan. Kasi si Jesus mismo ay nadeklara na sa kanya nalaw lahat ng otoridad at ibinigay ang misyon na kanyang ipinag-uutos. Utos po ito, marching order po ito. Wala pong exemption, wala pong option na isakatuparan ng lahat ng kanyang mga tagasunod, ang Great Commission. So hindi po natin pwedeng tawagin na tayo Kristiyano, hindi naman tayo sumusunod kay Jesus. Tama po ba? Kasama sa gawain ng pagiging alagad, ang pagtuturo sa mga mananampalataya na sumunod kay Jesus. Ulitin ko po ang ating pamagat ng ating yan. Next slide po. Sagana ang aanihin, ngunit kaunti ang tagapag-ani. Ang mahalagang tanong, ito po yung transition statement, sabi, yan. Paano ba natin tinatanggap at niyayakap ang misyon ng Diyos? Yan. Paano ba natin tinatanggap at niyayakap ang misyon ng Diyos? Una, punta po tayo sa ang puso ng Diyos, ang habag ni
Jesus. Sabi po sa verse 30 to 36, binasa ko na po kanina, nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag po siya sa kanila sapagkat sila ay nangangamba at nanlulupaypay na gaya ng mga tupang walang pastol. So yung pong ministeryo ng ating Panginoong Jesus ay mayroong threefold ministry. Sabi po sa verse 35, si Jesus ay aktibong nagtuturo, teaching, nangangaral, preaching, tungkol sa kaharian ng Diyos at nagpapagaling ng mga tao, spiritual at physical sa mga lungsod na iyon, healing. So meron threefold yung kanyang ministry, yung teaching, preaching, and healing. Pero nung nakita niya yung madla, ito ang tugon niya. Nang makita ni Jesus ang napakalaking pulutong, ibig sabihin, hindi lang ganito karami yun. Hindi lang isang grupo yun, napakarami po. Kasi ang dami pong sumusunod sa kanya habang siya po ay nagtuturo, habang siya ay nangangaral, habang po siya ay nagpapagaling. Susunuran sa kanya, kaya napakarami po yung galing po sa iba't ibang bansa yun. Siya rin po ay nahapo na, napagod na, tsaka halos hindi na niya kinaya. Nung tinitingnan niya yung mga tao, alam niyo naman ang ating Panginoon pag tumingin, tipo ba, hindi yan tumitingin sa kanyang panlabas, sa ating panlabas na kalagayan. Tinitingnan niya yung kaloob-loob at ang sabi niya, tinitingnan niya yung mga tao. Tinitingnan niya yung mga tao na walang direksyon sa buhay. Nakita niya na yung mga taong walang nag-aalaga. Nakita niya yung mga taong walang nagmamalasakit. Hindi alam kung saan pupunta. Nakita niya na walang nagtutuwid sa kanila. Nakita niya na itong mga tao to ay tulad ng mga nagkakalat ng mga tupa na walang pastol. Kaya siya po ay nahabag. Kasi walang direksyon yung mga tao sa kanilang buhay. Sabi rin nga sa next slide po, napakiano na po, dun sa English version, ang pagkagamit raw po ng compassion sa Mateo, sa Greek word na splanchomai, hindi po somai po pala, ay ang pinakamatinding salita katumbas ng pagkaawa na naguudyok o nagtutulak sa isang tao sa ibuturan ng kanyang pagkatao na umaksyon. Ayun. Yung pag sinabing naawa ka lang, hindi ka na ba nahabag? Mas matindi po yata yung habag eh. Pag sinabing nahabag ka, parang na-move ka raw nito. Na-move. So, our Lord Jesus Christ was moved with His compassion. Ang tanong sa ating pagsasabuhay, paano ba natin tinatanggap at niyayakap ang misyon ng Diyos? Yan. Ayaw po. Ayan. Sabi rito, magkaroon po tayo ng mga matang katulad ng kay Jesus. Have the eyes of our Lord Jesus Christ. Ayun. Tayo po ay tinawag upang makita ang mga tao sa pamamagitan ng mahabaging mga mata ni Kristo na maunawaan ang kanilang mga espiritual na pangangailangan at pagdurusa. Hindi isang problema o isang pabigat ang tingin ni Jesus sa taong sa tuwing siya'y nakatingin sa kanila o sa atin, ang madalas na kanyang nakikita ay ang ating mga pangangailangan. Marami sa atin, minsan wala tayong compassion, diba? Pag tumingin po tayo sa napakaraming tao. Pero ang Panginoong Jesus, iba po ang kanyang pagtingin. Binigyan po din ni Charles Spurgeon na ang isang tanda ng isang nagbagong puso ay ang paggamit ng pagkamahabagin na nailalarawan sa pamamagitan ng labing at kabaitan sa iba. At ito'y binanggit na ang kalikasan ni Jesus ay nakilos sa kanyang malalim na kahabagan, lalo na para sa mga taong wasak at itinak. Sinabi rin niya na ang mga tumanggap ng awa sa Diyos, tayo po yun. Mga anak niya, yung tayo raw na mga tumanggap ng kanyang habag at awa, mercy. Ay dapat din naman in turn, magpahayag din naman ng habag at awa sa kanilang mga kapatid, sa ibang tao, dahil utang nila ang lahat ng habag na ito sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga, pinaalalahanan po tayo ng Apostol Pablo, sabi sa Colossus chapter 3 verse 12, pinaalalahanan tayo, magbihis po tayo ng kahabagan
sapagkat may gantimpala din naman ang kahabagan. May gantimpala po ang taong habagin. Diba sabi po yun dun sa Sermon of the Mount ng ating Panginoong Hesus, mapapalad ang mga nahahabag sapagkat sila man din ay kahabagan ng Diyos. Yun po sa Mateo chapter 5 verse 6 to 10. So sa madaling salita po, kapag mayroon tayong pagkahabag ni Jesus, may gagawin po tayo. Action po tayo. Hindi lang natin pag-uusapan po yung problema. Hindi lang po tayo magkwentuhan at lalo hindi po tayo magrereklamo lamang. May ginagawa ka nga lang, minsan na gamit yung bibig, pero minsan nagiging critical pa nga po tayo, tipo ba? Nagiging namumuna. Yun, namumuna lagi. Mapagkwentuhan lamang. Pero ang Panginoon hindi po ganoon. Kasi yung kanyang mga mata, nakikita niya yung problema. Po siya sa atin. At sa kanyang kahabagan, gumagalaw po siya, kumikilos po siya. So kung totoong tinanggap po natin ang ating Panginoon bilang ating tagapagligtas at Panginoon sa ating mga puso, ay magkakaroon po tayo ng ganitong uri ng malasakit. Ang nakalulungkot, marami mga Kristiyano ay nagiging mapunahin lang sa kanyang kapwa Kristiyano o kaya sa ibang tao na nagpupunta sa ilang lugar sa labas ng simbahan, lalo na kapag nakapag-evangelize na. Di po ba? Ang tanong, kailan ka nakakita ng pangangailangan ng iyong kapwa at tinugunan mo ito? Ano ang naging pakiramdam mo pagkatapos? Pangalawa pong pagsasabuhay, magkaroon daw po tayo ng pusong tulad ni Jesus. Have the heart of Jesus. So ang mga salitang ginamit para ilarawan kung paano tiningnan ng puso ni Jesus sa mga taong ito na nangangamba, nalulupaypay, ay nabibigay ng makapangyarihang paglalarawan sa isang taong na knockdown o nakalugmok na malapit ng bumigay. Hindi lang natin nalalaman kasi hindi naman natin nakakita yung kanilang, hindi po ba? Pero ang Panginoong Hesus, yun na yung kanyang nakikita. Mga kapatid, sa itong si Jesus po ay nakatingin sa atin. Kanyang nakikita yung mga problemang sa atin na nagpapabigat. Wala pong nalilihim sa ating Panginoong Hesus. Tulad ng mga Parisiyo, ang problema sa ating mga Kristiyano ngayon at mga taong relihiyoso, bagamat tila marami tayong nalalaman sa Biblia, tayo ay bigo pa rin magkaroon ng mga pusong tulad ng kay Jesus para sa mga tao. Si Jesus ay nagsasalaysay tungkol sa talinhaga ng nawawalan tupa upang sagutin ang kawalang puso ng mga tao. Ikalawa, paano ba natin yayakapin at tatanggapin ang misyon ng Panginoon? Sabi rito, ang pag-aani ay sagana, kakaunti ang mga manggagawa. Sabi po sa verse 37, kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, tunay napakarami ng aanihin, ngunit kakaunti ang manggagawa. Yung pong sinasabi ritong marami ang aanihin, hindi po ito tumutukoy sa literal na agrikultura. Hindi po ito literal, metaphor po ito. So ito po ay tumutukoy ang salita pong aanihin ay tumutukoy sa mga kaluluwang hindi pa nakakarinig ng mabuting balita ng kaligtasan. Yung salita pong aanihin ay tumutukoy sa mga kaluluwa na hindi pa nakakilala at sa ating Panginoong Hesus. Mga kaluluwang hindi pa nagsisisi ng kanilang mga kasalanan. Maraming tao po sa mundo dapat nang anihin, pero dahil ang ating Panginoong Hesus, nung panahong ng kanyang ministeryo, tatlong lang po yun, ay nagdidisipulo pa lamang, hindi niya kaya yung laki ng gawain. Kaya nga siya tumawag ng 12 alagad niya. Kaya siya tumawag ng mga manggagawa. So yung pong tagapag-ani dito na tinutukoy, ang iba pong version ng Bible, ang tawag po ay manggagawa, upang madisipulo at maipagpatuloy ang kanyang mga ministeryo dito sa lupa. At kung bakit tayo tinawag ng ating Panginoon, kung bakit tayo iniligtas
Sabi po sa Biblia, marami pong dahilan. Niligtas tayo ng ating Panginoong Hesus upang hindi tayo maparusahan sa poot at galit ng ating Panginoong Diyos sa kabilang buhay. Yung wrath of God na sinasabi sa Roma. Niligtas tayo doon ating Panginoon. Niligtas tayo ng ating Panginoong Hesus upang hindi natin maranasan yung poot na yon sa kabilang buhay. Niligtas tayo ng ating Panginoong Hesus upang maging maayos po yung ating relasyon sa Kanya, sa Panginoong Diyos. Niligtas po tayo ng ating Panginoong Hesus upang maging katulad natin siya, to be conformed with His image. Pero alam niyo po, marami pong tao ang naniniwala na dahil ligtas na sila, itapos na, hanggang doon na lang. Hindi lang po tayo niligtas ng ating Panginoong Hesus upang maiwasan lamang yung galit ng ating Diyos. At lalong hindi lang tayo niligtas ng ating Panginoong Hesus upang mapawalang sala ang ating kasalanan, mapatawad, mabago yung ating buhay, pero balang araw ay magamit po tayo sa Kanyang kaharian. Dahil marami ang aanihin, ngunit kaunti ang mag-aani. Sa ibang salin po ng Biblia, katulad po ng sinabi po, yung salitang tagapag-ani ay nangangahulugang manggagawa, laborers, workers, or farmers. Dito ay sinasabi ng ating Panginoong Hesus ay napakarami na mga kaluluwa ng aanihin, pero kakaunti lamang ang mga manggagawa. At may mga dahilan po kung bakit nasasabi ng Panginoong Hesus na talaga nga pong kakaunti ang mga manggagawa. Dito lang po sa Yemelip, talaga pong kaunti na kami kasi ang mga manggagawa po ng Yemelip sa kalaganapan ay nasa idaran na po namin ni Pastor na retirable na po, matatanda na po, at kakaunti lang po ang pumapasok sa ministeryo ngayon. Tingnan po natin yung 2 Timothy chapter 3, verse 1 to 5. Bakit kakaunti na ang manggagawa? Yan. Bakit kakaunti na ang nagko-commit para sa gawain ng ating Panginoon? Sabi diyan, tandaan mo ito, magiging mahirap ang mga huling araw. Dahil magiging makasarili ang mga tao, sakim sa salapi, mayabang, mapagmataas, mapag-insulto, basuwayin sa bagulang, walang utang na loob, at hindi makadiyos. Ayaw nilang makipagkasundo sa kaaway nila, malupit, walang awa, mapanira sa kapwa, walang pagpipigil sa sarili, sa galit, anumang mabuti. Kaya talagang doon sa ating mga hearing na napapakinggan, ganyan na po ang nangyayari. So sinasabi po nito ng ating Panginoong Hesus na sa mga huling araw na po talaga tayo. Binabanggit. Nung time na yun, kaya nasabi niya ito, di lalo pa ngayon. Kasi ito na yung mga nakikita. Malapit na po tayo sa mga huling araw ng pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Marami po kasi sa atin naniniwala, yung mga manggagawa, yung mga pastor, diakonesa, DNMB, mga misyonero, o kasama na rin yung mga lupong pamunuan lamang ang inatasang mangaral, magpahayag, o gumawa ng mga ministeryo ng ating Panginoon, ng Pangulo ng Lupon, Pangulo ng Kapisanan. But the truth of the matter is, every single person that our Lord Jesus Christ saved is called to be a worker. Hindi po tayo tinawag upang maging tagapakinig labang, o taga-attend lamang, o tagapagbigay lamang ng mga ikapo natin. Tayo po tinawag ng Diyos upang maging mga manggagawa o kamanggagawa po niya. Ang pangangailangan po, sabi nga po niya, masaga ng ani ito ay handa na at naghihintay na dahil ito ng mga maani. Kapag po ba yung puno na hinug na, aanihin, hindi po natin kinuha o inani. Diba? Katulad po nung puno sa atin, nung avocado, talagang ang daming mga puno na hinug na pala yun, naglaglagan na lang hanggang sa mabulok na. Ganun po mangyayari. Kapag hindi natin inani yung mga tao yan sa labas, masisira na po sila, mabubulok lang po sila. Mapupunta lang po sila sa kapahamakan. Ang aplikasyon po nito sa ating buhay, kilalanin po natin yung napakaraming tao na handang makinig sa Ebanghelyo at nangangailangan po ng espiritual na patnubay. Nahing hadlang ay hindi yung kahandaan ng mga tao. Marami na po dyan
handa na siguro silang makinig pero talagang wala lang pagkakataon na magbahagi. Ngunit ang kakulungan ng manggagawa ang siyang problema upang maabot sila. Ikatlo, at ito po tayo magtatapos, bakit kailangan nating yakapin at tanggapin? Ikatlo, ang utos, manalangin at humayo. Sabi po sa verse 38, idalangin ninyo sa Panginoon ng anihin na magpadala ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Ang tagubilin po ni Jesus, sinabi sa kanyang mga disipulo na manalangin. Mamaya po ay pamamanhid ko po sa inyo yung isang fourth na maglilista po tayo ng mga pangalan na ating ipapanalangin. Marami na pong aanihin. Magpadala ng maraming manggagawa. Manalangin ng taimtim sa Panginoon na magpadala ng maraming manggagawa. Tayo po yun. Tuklasin natin kung paano pinapalakas ng panalangin. Naniniwala po tayo, di po ba sa kapangyarihan ng panalangin? Upang ipakilala si Jesus sa bawat bansa. Ang panalangin po ang unang hakbang sa pagtugon sa kakulangan ng mga manggagawa. Ang pangyarihan po ng panalangin ay hindi lamang isang passive na kahilingan, kundi isang taimtim na pagsusumamo sa Panginoon ng pag-aani na magkaloob ng mas marami pang manggagawa para sa napakalaking gawain. At higit pa sa panalangin, ang mga mananampalataya ay dapat din kumilos sa pamamagitan ng pagpunta mismo sa mga bukid ng pag-aani upang dalhin ang mga tao kay Kristo. Yun po yung gagawin natin mamaya. So, responsibilidad po nating manalangin para sa mas maraming manggagawa at pagkatapos ay dapat din tayong maging mga kamanggagawa sa ating sariling mga larangan ng impluensya tulad ng ating pamilya, yung kamag-anak, yung 4K po ni Pastor, kaibigan, kapitbahay, kabarangay, at iba pa. So, ang papel po ng mananampalatayang katulad natin ay hindi lamang manalangin para sa manggagawa, kundi isaalang-alang ang kanilang sarili bilang tinawag na maging yaong mga manggagawa. O kung ayaw natin maging manggagawa, kamanggagawa, na aktibong nakikibahagi sa misyon ng Diyos na magdala ng ani. Paano po natin tinatanggap at niyayakap ang misyon ng Diyos? Ito po yung malaking hamon. Susunod po. Yung pong magkaroon po tayo ng agarang pagtugon tulad ni Jesus. Have the urgency of Jesus. Yan pong krus na yan, larawan po yan ng kamatayan ng ating Panginoong Jesus sa krus. Na noong sa aklat ng Genesis ay bumagsak sa kasalanan ng ating mga magulang, si Eva at si Adan. Doon din pagkatapos ng Genesis, sa aklat ng Genesis chapter 3, ipinahayag na kung sino yung ating magiging tagapagligtas. Ang bilis, di po ba? Ipinahag na yung tinatawag na proto-evangelion na siyang magliligtas sa sangkatauhan. Yun yung agarang pagtupad ng ating Panginoong Hesus sa kanyang misyon. Ang tayo ay maligtas. Ang aanihin ngayon ay nanatiling tunay na napakarami. Po ba? So, tayo po ay pinapahayo ng ating Panginoong Hesus. Ginagawa po natin ba yun? Sa next slide po. Sabi po diyan, sa pagkakaroon po ng agarang pagtugon na maisakatuparan ang misyon, ay kailangan natin magkaroon din po ng ganitong uri na mga conviction. Ito po yung mga conviction na tulad ng ating Panginoong Hesus. Una, ang Diyos ay nagnanais na ang lahat ng tao ay maligtas. Yan po ay matatagpuan sa 1 Timoteo chapter 2 verse 10. Sabi niya, ibig niya ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan tungkol dito. Susunod po, ang mga tao po ay ligaw. Dapat meron tayong conviction, nakita ang karamihan po ng mga tao ay talagang ligaw. Walang direksyon, sabi ko po kanina, walang patutunguhan, walang nag-aalaga, walang nagmamalasakit. Sapagat ang lahat po ay nagkasala at walang sinumang nakaabot sa kalulatian ng Diyos. Pangatlong conviction, mayroong buhay matapos ang kamatayan. Magpapalipas ka sa kawalang hanggan. So tayo po ay immortal. Pagkatapos po ng buhay na ito, meron pong eternal life. Ang tanong, saan ka magpapalipas ng walang hanggan? Saan po magpapalipas ng walang hanggan ang ating mga pamilya kung hindi po sila nakakilala sa ating Panginoon, yung ating mga kapitbahay? Doon po ba sa langit o sa impyerno? Pang-apat na conviction, ang sabi po ni Jesus, siya ang natatanging daan para maligtas
Kasi dapat po natin siyang ipakilala sa mga taong ito na hindi pa nakakakilala sa Kanya. At yung panglima, ang Great Commission po ay isang kautusan. Yung kaninang binasa po natin. Hindi po ito optional. Ito po ang marching order ng ating Commander-in-Chief na walang iba kundi ang ating Panginoon Jesus. So kapag po tayo ay nakikipag-usap sa mga tao, kailangan nating alalahan na sila po ay immortal, katulad natin. So may forever po. Meron pang kabilang buhay. Kaya lang, dalawa po ang pupuntahan doon. Ang tao ay mabubuhay alinman sa dalawang kawalang hanggan, sa langit o sa impyerno. Yun pong yung reality. Tanging si Jesus lamang ang daan para ang tao ay maligtas. Kanyang binigay sa lahat ng kanyang mga alagad ang Great Commission upang gawin natin ang pagdidiscipulo at pagtuturo at pag-aalagad. Sa ating pong pagtatapos. Ayan. Mabilis po lang naman tayo. Pagsasabuhay. Pagtibayin po natin ang pangnanaw ng ating Panginoong Jesus. I-adapt po natin yung kanyang mga mata, ang kanyang puso, kung paano tayo tumingin sa ating kapwa. Tinatawag tayo upang makita ang mga taong may parehong mahabagi na puso, katulad ng ating Panginoong Jesus, na kinikilala ang kanilang tunay na espiritual na kalagayan at kawalan ng kakayahan. Pangalawa, paunlarin po natin yung isang pusong mahabagin. I-cultivate natin yung sinatawag na merciful heart. Linangin ang isang puso na nakakita ng mga espiritual na pangangailangan sa mga tao, hindi sa pagkasuklam o kawalan ng interes, ngunit sa tulad ni Kristo na nahahabag at nagmamalasakit. Pangatlo po, manalangin po tayo ng taimtim. Sama po natin sa ating mga panalangin yan. Hindi lamang para sa mas maraming tao ang maligtas, kundi para sa Diyos na magbangon at magpadala ng maraming manggagawa sa bukid. Maraming manggagawa na siyang kikilos para umani. At panghuli makilahok, maging isang voluntaryo o kusang manggagawa o kamanggagawa na gagamitin ang mga talento, yung mga pagkakataon, yung mga regalo, yung mga giftings para maglingkod sa pag-ani, sa lokal man o sa ibang mga lugar. Kung saan tayo naroroon, maging sa ating mga workplace, negosyo, pwede nating gawin itong pagbabahagi o pagkukwento, pag-witness ng mabuting balita sa ating Panginoong Diyos. Mamaya po ay magmigay ng ating Pangulo ng Misyon mula sa lupong ng misyon ng Pray, Care, Share form para po sa ating Pray, Care, Share in Action. Maaari hindi po natin napagtatantungit ang ating pong panalangin ay may higit na kapangyarihan higit sa ating iniisip. So dito sisimulan ng Diyos na baguhin ang mga tao, kaya po tayo mananalangin. At nung una po namin pinamigay itong 4K form ng misyon, ay nanalangin po at dinala po natin sa ating midweek prayer. At nakita niyo naman po ang naging resulta. But wait, there's more. Sabi nga, dito sinisimulan ng Diyos na baguhin ang puso ng mga taong ating ipapanalangin. Ito ay kung paano nila pinalaki ang mga manggagawa. Ito ay kung paano lumaganap ang ebanghelyo. Yan. Ipanalangin ng maraming tao na inyong nakakasalamuha sa araw-araw, sa mall, sa lansangan, sa trabaho, sa paaralan, at sa iba-ibang social media. Tingnan sila sa mga mata at puso na Jesus. Ibahagi ang ebanghelyo sa inyo, mga nakakaugnayan. Agaran silang turuan ng ebanghelyo ng ating Panginoon o isama sa ating mga church. Ayan po. Sa susunod pong slides, ayan po yung form. Bali, ang pipilapan nyo lang po mamaya ay yung pong unang bahagi lang po, yung pray. Tayo po ay magsusulat ng ating mga nais na ipanalangin ng mga kamag-anak. Ayan na, niya po kinategorize na po namin. Kamag-anak, ilagay niyo po yung mga pangalan ko, ito inyong kapamilya sa ilalim po ng column ng kamag-anak o kaibigan, kapitbahay at kabarangay. Yung pong later ay kami na po dahil ang susunod pong natin gagawin yan dun sa care ay visitation na po. Dadalawin na po namin. Kung gusto nyo ay pwede kayong sumama sa aming pagdadalaw at ginawa na po namin yon kasama ang aming Pangulo ng Misyon na madalaw yung mga taong pinapanalangin dahil karamihan po yun ay mga kamag-anak natin. Yan po. Ayan. Para naman po sa ating reflection question
for discussion mamaya po sa ating Sunday School. Pwede pong picture na lang po ito. Ito po yung ating mga pag-uusapan para po sa ating sharing. Ano ang napapansin mo sa mga tao sa paligid mo? Anong kailangang baguhin sa iyong pananaw para makita sila kung paano sila nakikita ng Diyos? Yung pangalawang pwedeng, depende po ito sa maturity ng ating mga kaanib sa kapisan. Ano ang kailangan mong gawin para magkaroon ng pusong may malasakit sa kapwa? At pangatlo, paano mo naman ito magagawa agad ang aksyon at bakit mahalaga ang panalangin sa aspetong ito? Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon naming Diyos na tagapag-ani, papasalamat po kami sa mensahe ng salita sa umagang ito. Salamat po sa inyong paggabay. Dalangin namin, Panginoon, na ang lahat ng aming napag-uralan sa umagang ito, Panginoon, ay aming maisapamuhay at ang misyong ipinagagawa niyo po sa aming buhay ay amin pong maisakatuhan. Panginoon, tulungan niyo po kami, gabayan niyo po kami. In Jesus' name we pray. Amen. Sa Diyos po ang kapurihan, magandang tanghali po sa ating lahat. Salamat po sa mabuting mensahe natin napakinggan ngayong umaga. Paghahandog po ng ikapupangako tayong handog para po sa Solomon and Business. Form po, pagpapamigay po muna ng form. Ano po, yung po makakapagsulat na po dyan, pwede na pong ihulog doon po sa ating box na puti sa likod para mamaya po ay kukuha na rin namin ang lupon. Maraming salamat po sa pagtuon. Kung inaasahan, wala nang ang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na at higit pa. Di mangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging laan, di pagkat naririyan kang palagi, di matitinag sa pagsubok. Ang pagsama mo'y tiyak at lubos, di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. O ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na at higit pa. At higit pa, at higit pa.
Dalangin na pasasalamat at paspas, sinayaan po ang lasa na akong harapan. Mabuhay, mabuhay ang awit namin. Masaya ang pusong dumadalangin sa Diyos Ama na lubhang maawain. Nabigyan ka ng buhay na maningning. Lumawig nawa ang iyong buhay at mapuspos ka ng kapalaran. Naglilingkod na may kagalakan kay Kristo na laging nagmamahal. Patuloy ka naming pinasasalamatan at pinapupurihan aming Diyos. Salamat sa mensahe na mapanghamon. Naway magkaroon kami ng pananaw at damdaming tulad ng kay Jesus. At makapagsulat kami ng aming mga kamag-anak, kaibigan, mga kakilala na maipipreach namin ang good news of salvation. So mga ginto, Panginoon, ang mga anak mo ay naririto upang ipagpasalamat ang maraming bagay sa pagpapatong ng kamay ng iyong walang abang lingkod, ang kapangyarihan mo ang ilakip sa bawat isa sa kanila. papurihan ang Ama, Anak na mahal, at ang Espiritong Banal na hahanta ng mga nilalang. Amen. Ang pag-ibig ng ating Diyos Amang nasa mga langit,
ang patuloy na pagliligtas ng ating Panginoong Jesucristo at ang patuloy na patnubay ng Espiritong Banal maghari sa ating lahat ngayon at magpakailanman. Amen at amen. 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 Awitin po natin ang hymno recessional sa kanyang pangako'y naninindigan. Sa kanyang pangako'y naninindigan, pupurihin ko siyang buong buhay. Ang kanyang luwalhati ang isasaysay, sa tipan ng Diyos ay tiwasay. O panatag, matatag ako sa aking mangliligtas. O panatag, sa Diyos ang buhay ko ay matatag. Pinaninindigan kong ito'y tunay, pinatawad ang aking kasalanan. Kay Jesus ako ay may kalayaan, sa tipan ng Diyos ay tiwasay. O panatag, matatag ako sa aking mangliligtas. O panatag, sa Diyos ang buhay ko ay matatag. Aking pinaninindigang matibay, tawag ng banal na diwang patnubay. Si Jesus ay aking tanging kanlungan, sa tipan ng Diyos mananangan. O panatag, matatag ako sa aking mangliligtas. O panatag, sa Diyos ang buhay ko ay matatag. Magandang umaga po sa bawat sa atin. Tayo pong lahat ay magkamayan at magbatian. Awitin po natin ang Okay Ligaya. Batiin po natin yung ating mga katabi.